Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Telmo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Maguindanao. Napabuntong hininga na lamang si Telmo nang mabalitaan ang nangyari sa kasamahan sa trabaho. Natagpuan itong nakahandusay sa gitna ng plantasyon. At ang sabi ng karamihan, inaswang ito dahil may nadinig na ingay mula sa nilalang bago nangyari ang insidente. Sinabihan ko siya na wag nang lumabas. Kaso hindi nakinig. Lasing eh. Kung alam ko lang na ganito ang kahihinatnan, sana pala sinamahan kong magwala sa labas. Bakit ba kasi hindi ko nadinig yung sigaw nito sa mga sandaling sinalakay? Malapit lang naman yung kubo, pero wala talagang ingay. Imposible naman na hindi ito nakasigaw habang inaatake. Wika ni Mang Juan, ang matandang kasamahan sa trabaho at namamalagi sa kubo ng taniman. Maging ito ay nagtataka sa mga kaganapan. Si Mang Juan na rin mismo ang kumausap sa nag-iimbestigang pulis. Matapos mailigpit ang bangkay, wala nang katanungan ang mga otoridad at nagsibalik ang lahat sa trabaho. Habang abala ang karamihan sa pag-aasikaso ng aning tubo, sumadya si Telmo sa kamalig upang matignan ang mga binabantayang hayop. Unang napansin ang isang baboy na hindi mapirme. Palakad-lakad, binabangga ang ulo sa pader. Ngunit tumigil din ang sitahin niya. Sinuri niya ang buong paligid. Wala namang kahinahinala. Ito ang naisip na gawin dahil nitong nakaraang araw lang napapansin ang pag-aligid ng isang matanda sa lugar. Naninigurado lamang kapag may nangyaring masama sa mga alaga, siya na nagbabantay ang mananagot. Pagkatapos mapakain ang lahat, binalikan ng pansin ang baboy kanina. Ibinabangga na naman ang ulo sa pader, ngunit hindi na gaanong kalakasan. Naglalaway ito at hindi mahawakan. Nagwawala kapag tatangkain. Uy Mikmik, ano bang nangyayari sa'yo? May problema ba? May masakit ba sa'yo? Ang lakas-lakas mo pa kahapon eh. Tapos ngayon nagwawala ka ng husto. Wika ni Telmo sa alagang baboy. Nagsimula na ring magwala kaya tinawag na nito si Mang Juan. Kagabi pa nga yan, Telmo eh. Hindi ko nga alam kung anong iniinda ng baboy na yan. Sinuri ko na pero wala namang diferensya sa katawan. Pinaalam ko na din kay bossing ang tungkol dito. Maghihintay pa tayo sa araw ng pagbabalik. Semana Santa na kaya doon muna mamamalagi sa probinsya ng asawa niya. Huwag mo nang masyadong isipin. Ganito talaga kapag may alaga. Darating ang puntong magkakasakit. Wika ni Mang Juan. Napatango na lamang si Telmo. Sumama sa matanda para tumulong sa paghakot ng mga aning tubo. Habang nagtatrabaho, napansin niya ang nagwawalang aso sa dulo. Nagsitakbuhan ang mga kasamahan upang maiwasang makagat. Tahol ng tahol, naglalaway at bawat taong makita, kagad hinahabol. Sa puntong ito biglang nahinto ang lahat ng gawain sa taniman. Alis na! Umalis ang lahat! Pedro, huwag mo nang batuhin yung aso. Hayaan mo na at baka lalong magwala. Madedehado ka pa. Kayo dyan, tumakbo na kayo. Talian nyo! Wika ni Mang Juan. Sinubukan nilang pigilan ang aso subalit hindi kayang awatin.
nagwawala ng husto. Inaararo ang mga pananim sa kabilang sakahan. Maging ang mga aning tubo ay ginulo na rin. Lahat ng mga trabahador pumasok ng kubo. Hindi ito maaabot na mabangis na aso dahil may mataas na bakod. Dumarami na yung nagwawalang hayop ngayon ah. Noong isang linggo, may nakita ako doon sa kabilang sityo. Noong isang araw naman, meron din tapos ngayon. Nagkakatotoo na yata yung nasa Biblia. Yung tagpo kung saan pumasok sa mga baboy yung espiritu ng demonyo. Ganun yata yung nangyayari sa mga hayop dito eh. Wika ni Pedro. Kung sa bagay, sino ba naman ang nakakaalam sa mga kaganapan ng mundo? Walang makakahula sa mga mangyayari. Kaya posible yung sinasabi mo, Pedro. Isa pa, kasagsaga ng Semana Santa. Pinaniniwalaan na patay yung ating Diyos. Ay nako, kinakabahan tuloy ako. May pinapabantayan din mga hayop yung amo natin. Paano kung yung nagwawalang baboy doon, kagaya ng sa aso? Ay sus Mariosep. Wika ni Mang Juan. Maging si Telmo na nakikinig ay kinikilabutan ng wala sa oras. Ang ibang trabahador, nagpaalam na uuwi na lamang kesa makipagsapalaran sa aso na naroon pa rin sa taniman. Pinayagan na lamang din ni Mang Juan dahil pati ito ay hindi na nais pang bumalik roon. Mas pipiliin pang mapagalitan ng amo kesa buwis buhay na haharap sa nagwawalang aso. Pagsapit ng hapon, saka lamang sila naglakas loob na sumuri. Patay na yung aso. Nakatihaya na sa gitna ng tubuhan. Sila na din ang naglibing dahil nasa lupain ang pinagtatrabahuhan. O Telmo, mas malalim pa yata sa hukay ang iniisip mo ha. May problema ka ba? O natatakot sa asong ito? Huwag mo nang alalahanin yon. Patay na eh. Wala nang magagawa yan. Wika ni Mang Juan nang mapansin ang pananahimik ni Telmo sa isang tabi. Hindi naman po, Mang Juan. Napapaisip lang kung bakit nagkakaganito yung mga hayop. Parang wala na yatang pinipili eh. Tumama sa baboy at aso. Hindi pa nga natin na ipagluksa yung kasamahang namatay kanina. Tapos ito naman. Tugon ni Telmo. Dahil sa sinabi ng binata, biglang may napagtanto si Mang Juan. Sandali lang. Mabuti nabanggit mo yung namayapa nating katrabaho. Noong isang araw napansin kong wala siya sa sarili. Parang yung nangyari sa aso kanina. Sinunggaban pa nga ako eh. Tignan mo, nadaplisan ng kutsilyo noong inambahan ako. Hindi ko masyadong inisip dahil matagal ko nang kakilala. Pinagpasensyahan ko na lang. Kako baka may pinagdadaanan din yung tao. Sa katagalan bumalik din naman sa wisyo. Kahapon, umaga pa lang naglalasing na. Tapos bago dumilim, nawawala ulit sa sarili. Sinabihan ko na wag lumabas pero hindi nagpapigil. Magdamag kong hinintay hanggang sa natagpuan na wala na palang buhay. Mang Juan, hindi niyo po sinabi yan sa mga pulis kanina. Bakit po? Makakatulong yung impormasyon na yan para mabigyan ng maayos na katarungan yung biglaan niyang pagkamatay. Telmo, hindi ko detalyadong sinabi ang lahat dahil pakiramdam ko may mali. Ilang taon na kaming magkasama rito sa tubuhan ni Bigoy. Nauna pa nga yan kesa sayo. Mabait ang batang yon. Nahihiyang humindi sa mga utos kahit pagod na pagod na. Ay nako, basta may mali akong nakita sa nangyari. Hindi ko lang mailagay sa salita. Pag-uusap ng dalawa. Napabuntong hininga si Telmo.
Hindi niya magawang kumontra sa matanda dahil sa pagkakilala rito. Lahat ng kutob nito ay nagkakatotoo. Siya rin naman ay hindi matanggap na basta na lamang namatay ang dating kasamahan. Ang inilagay sa report ng mga pulisya, ayon na rin sa doktor na tumingin sa bangkay, inatake sa puso. Subalit iba ang hinala niya. Noong nilapitan ang katawan kanina, may samyo ng aswang na naaamoy. Hindi man ganon katindi, ngunit meron pa rin. Alam kong iba rin ang hinuha mo, Telmo. Kilala kita, bata. Ang lahi mong pinagmulan ay mula sa Antingero at Albularyo. Naniniwala kong nananalaytay sa mga ugat mo ang galing sa pagkilatis kung ang bangkay pinatay ng ordinaryong tao o ng ibang nilalang. Tama ba ko, iho? Tanong ni Mang Juan. Gulat na napatingin si Telmo sa matanda. Hindi inaasahan na madidinig yon mula rito. Sa katunayan, tama si Mang Juan tungkol sa kanyang pinanggalingang angkan. Ngunit matagal nang pumanaw ang mga ninunong Antingero at Albularyo. Siya na lamang ang naiwan na piniling ilihim ang pagkatao kanino man. Hindi na rin matandaan kung kailan ito aksidenteng nabanggit. Ho, paano niyo po nalaman yung tungkol dito? Nasabi ko po ba sa inyo? Tugon ni Telmo. Noong una, hindi ako sigurado. Napansin ko na kamukha mo yung yumaong si Mangkulas. Hindi ko na pinuna dahil baka nagkataon lang at wala kang kinalaman sa matandang Antingero. Nang tumagal ka, nakita ko yung tangan mong medalyon. Ganyan yung tinatangan ng matanda noon na pumuksa sa marami-raming aswang na dumarayo sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Hindi ako pwedeng magkamali. Hindi mo rin naman itinanggi, kaya tama ba ako? Muling tanong na matanda. Hindi nakasagot si Telmo. Habang si Mang Juan naman, umarap sa kakarating ng mga pulis upang magsagawa ng karagdagang katanungan tungkol sa pagkamatay ng kasamahan noong nakaraang araw. Pagkarating ng tahanan, habang nagpapahinga sa bakuran, napansin ni Telmo ang takbuhan ng mga dumaraan. Dali-daling napatayo upang maiwasang mabangga ng mga kalalakihan na kung saan-saan na lamang tumatakbo. Nahawakan niya ang isa at saka pinasok sa tahanan para makausap. Kuya naman, kumakahili. Nako, ayan na yung asong baliw oh. Wika ng binata. Ito na rin mismo ang nagsara ng pinto. Nakita ni Telmo ang asong dumaraan. Walang pinagkaiba sa asong dumaan doon sa taniman. Wala sa sarili, basta na lamang nangahabol. Dumidiretso sa mga kabayan. Lahat ng mga tao ay nagtatago. Kuya, malaki naman yung katawan mo eh. Baka may magagawa ka para tulungan kami. Uuwi pa kasi kami ng mga barkada ko sa kabilang bayan. Dumaan lang kami rito. Tapos nakasalubong namin yung asong baliw na yan. Baka naman kuya. Wika ng binata. Naisip na rin ito ni Telmo. Naghihintay lamang ng tamang tiyempo para mas mapabilis ang paghuli. Dali-dali itong kumuha ng patalim at ng sandaling lumabas. Dumirekta sa kinatatayuan ng aso at saka walang pagdadalawang isip na tinaga. Paulit-ulit hanggang sa tuluyang humandusay. Lumapit din ang isang kapitbahay. Hinampas ang ulo gamit ang dalang kahoy. Arebala, saan ba galing yung mga aso ito? Dumarami na ang nababaliw ng mga hayop ngayon. Ganito na ba kasama ang paligid?
para pati hayop mawala sa wisyo. Diyos mio! Wika ni Mang Tony. Sinuri ni Telmo ang katawan ng aso. May naaamoy itong samyo ng aswang. Sa katunayan, may nararamdamang puwersa ng nilalang sa kaloob-looban nito. Pati ang tinatangan ayon din ang sinasabi. Telmo, kami na ang bahalang lumigpit sa asong ito. Salamat kung hindi dahil sa lakas ng loob mo. Mukhang hanggang ngayong ginugulo pa rin tayo ng hayop na ito. Magpahinga ka na at may trabaho ka pa bukas. Wika ni Mang Tony. Napatango na lamang si Telmo. Hindi na nababahala dahil habang sinusuri ang aso kanina, nagsagawa na rin ng maiksing orasyon para manatili sa katawan nito ang sumpa at hindi na mahawa sa mga taong mapapalapit. Sinabihan na lamang niya si Mang Tony na siguraduhing malalim ang hukay. Napabuntong hininga si Telmo. Napapaisip sa kung paanong paraan nagkaganon ang mga aso at iba pang mga hayop. Sa pagkakalam niya, tanging tao lamang ang nahahawaan ng sumpa ng aswang. Ngunit sa mga nangyayari, may kapit ng sumpa ang mga hayop na ito. Ang mga ninuno ay wala ding nabanggit tungkol sa ganon. Teka, posible kayang mayanggaw yung isang hayop ng aswang? Paano naman mangyayari yun? Aswang na nagbabalat kayong hayop. Pwede pa. Pero yung gawin yung hayop ng nilalang. Wika ni Telmo sa sarili. Muling napabuntong hininga ang binata. Naguguluhan sa takbo ng mga pangyayari. Hanggang sa ipinagkibit balikat na lamang. Sa paglipas ng oras, muling nabulabog ang pagpapahinga nang madinig ang sigawan mula sa labas. Pagdungaw sa bintana, isang malaking baboy ramo ang nagwawala sa mga kabahayan. Naroon si Mang Tony, maging ang iba pang kalalakihan na sinisikap pigilan ang nilalang. Ngunit dahil sa laki at lakas, hindi nila magawang pigilan. Nangangamba din para sa sariling kaligtasan. Ilang sandali pa ang lumipas. May iilan na sa kanila ang tumilapon. Matapos banggain, may isa pang napahiyaw na lamang ng kagatin ng nilalang. Dito na kumilos si Telmo. Habang papalapit ang binata, palihim na nagsasambit ng orasyon. Nakita niya kung paano unti-unting nanghina ang baboy ramo. Hindi rin nagtagal. Humandusay sa lupa at nangisay. Dito na rin nagsilapit ang mga kalalakihan para pagtulungang hambalusin. Parang hindi na maganda ang nangyayari. Sunod-sunod na. Una ang aso. Pangalawa itong baboy ramo. Baka mamaya meron na namang susugod ditong baliw na hayop. Jesus Mariosep, paano na tayo makakatulog kung magiging ganito ang kalagayan ng lugar natin? Wika ni Mang Tony. Hindi na talaga maganda. Nangangamba na nga ako para sa maliit kong anak eh. Paano kung mamaya pasukin na nila yung mga bahay-bahay? Wika ng isa pang kapitbahay. Yun na nga eh. Tayo-tayo lang din ang nakatira rito. Malayo pa ang kabilang sityo. Kung ano ang kaganapan, walang ibang magtutulungan, kundi tayo lang rin. Kaya makikiusap ako na sana makiisa para sa kaligtasan. Kung pwede, wag munang matulog. Palipasin ang gabi, nagising ang lahat para madaling makakilos kung sakaling may darating na naman. Wika ni Mang Tony. Bawat tahanan ay merong isa o dalawang gising. Habang si Mang Tony naman, nasa labas tumambay. Sa kabilang banda hindi mapakali si Telmo, kakaisip sa mga nangyayari. Hanggang sa sumapit na lamang ang umaga,
walang nakuhang sagot sa mga katanungan sa isipan. Pagkarating ng taniman, pinatawag siya ni Mang Juan para pag-usapan ang gagawin sa baboy. Nagwala ito kagabi. Naging mas mabangis. Pati yung ibang alaga natin ay nadamay. Kinagat ng kinagat hanggang sa malagutan ng hininga. At kung hindi ako nakarating kagad, malamang ubos na ang lahat ng baboy natin. Walang matitira. Tumawag na ako kay Bossing. Wala ring naisagot dahil nanghihinayang. Dahil ito pa naman ang pinagkakakitaan niya ng malaki. Pagpapaliwanag ni Mang Juan. Yung nagwawalang baboy, nasa na po ba? Nailibing niyo na ba? Tanong ni Telmo. Hindi pa nga eh. Hindi bumalik yung iba nating kasama. Natakot doon sa nagwawalang aso kaya nagpaalam na muna na sa susunod na linggo na papasok. Huwebes Santo na rin naman bukas. Delikado sa labas ng tahanan sa mga panahong to. Hindi ko natapos yung paglibing. Nananakit na rin yung katawan ko kakahukay at kakahila ng mga yan. Mabuti na lang nandito ka. Ikaw na muna ang tumapos ha. Ayos lang ba yun? Tugon ni Mang Juan. Wala pong problema. Ako na pong bahala sa lahat. Magpahinga na lang din po muna kayo. Ako na rito. Wika ni Telmo. Pumayag ito dahil may naisip na gawin. Sa sandaling umalis si Mang Juan, sinuri niya ang katawan ng baboy at nakuha mula sa loob ng sikmura ang isang maliit na bato na kung tawagin ng antingerong ninuno, nagtataglay ng sumpa ng aswang. Dito lamang mas naging malinaw ang lahat. Ang mga hayop ay hindi basta nawawala sa sarili. Sila ay nayanggaw. Imposible. Paano tong nangyari? Pero ang nakakagulat lang, bakit sa hayop? Sa kasino yung lapastangang may kagagawan nito? Ang hangin ng isip, pati yung hayop dinadamay niya. Wika ni Telmo sa sarili. At napabuntong hininga na lamang dahil sa nalaman. Tinapos niya ang paghukay. Isiniksik ang lahat ng patay na baboy at saka dali-daling sinunog. Sinabayan na rin ng orasyon upang masiguradong hindi makakahawa ang amoy. Telmo, akala ko tuloy nagkasunog. Kailangan ba talagang silaban yung mga katawan bago ilibing sa hukay? Ano ba sa tingin mong nangyayari sa mga ito? Tanong ni Mang Juan na makalapit sa kanya. Manong, tinignan ko yung katawan ng baboy. May nakuha akong bato sa loob nito. Siguradong niyanggaw ng kung sinong lapastangan na nilalang yung mga hayop na ito. Hindi ko rin maiwasang maisip yung nangyari kay Bigoy. Ang sabi ninyo, aswang ang pumatay sa kanya. Pagkatapos nun, nagsisulputan yung mga hayop na nahawaan. Hindi po ba nagkataon lang ang lahat? Pagpapaliwanag ni Telmo. Dahil doon, pati si Mang Juan ay napaisip sa sinabi niya. Pareho silang natahimik habang pinagtatagpi-tagpi ang mga kaganapan. Kalaunan, nagpalitan sila ng ideya. Kung si Bigoy lamang ang pag-uusapan, masasabi ko talaga na malihim ang batang yon. May ilang beses na umalis siya tapos may ikwinentong babae. Hindi ko alam kung kasintahan ba o ano eh. Kinutuban ako dahil sa tuwing uuwi yon, parang may kasamang ibang amoy. Hindi kaya samyo ng aswang? Wika ni Mang Juan. Teka Manong, sino po yung sinasabi niyong babae? Kilala niyo ba? Sa lugar nakatira o kung saan sila nagkikita? Tanong ni Telmo. Yan ang hindi ko sigurado. Pero sa pagkakatanda ko, doon sa may sapa sila nagpapang-abot. Diyan lang siguro yung sapa na tinutukoy niya. Bakit? Ano bang naiisip mong gawin?
Wika ni Mang Juan. Nagsama sina Telmo at Mang Juan sa pagpunta doon sa sapa. Maiging sinuri ang paligid. Naghahanap ng kahit anong bakas na makapagtuturo kung anong klasing babae ang kinikita ng yumaong kasamahan. Hindi nagtagal. May nakita nga silang babae sa hindi kalayuan. Kaharap nito ang isang ligaw na aso. Tinahula ng tinahulan ngunit walang takot na sinakmal at saka may kung anong inilagay sa bibig. At nang pakawala ng aso, nangisay ito. At pagkalipas ng ilang sandali, biglang bumangon. Naging mabangis at nagsimulang tumakbo. Binabangga ang bawat mararaanan. Kahoy man o nagkukumpulang mga bato. Binalikan nila ng pansin ng babae. Kumaripas na rin ito ng takbo pagkatapos silang makita. Dali-daling sinundan, ngunit aso ang nakita pagdating sa unahan. Naagaw ang pansin dito at napalaban. Diyos mio, ngayon alam na natin ang dahilan kung bakit nagkakaganito ang mga hayop. Telmo, sikapin mong mahuli ang babaeng yon. Patayin mo kagad, huwag kang mag-aalangan. Isa na yung demonyo. Wika ni Mang Juan. Hindi kagad nakaalis si Telmo para sundan ng babae. Dahil kahit saan mang direksyon bumaling, naroon ang aso. Ilang beses pang natumba pagkatapos banggain. Kaagad nagsambit ng orasyon, ngunit huli na. Nakagat na si Mang Juan ng mabangis na aso. Humandusay na rin ang nilalang dahil natamaan ng bisa ng orasyon at nasaksak din ng matanda. Telmo, parang kilala ko na yung babaeng yon. Hindi ako sigurado, pero subukan mong puntahan doon sa kabilang ilog. Yung merong maraming puno ng salise. May nag-iisang kubo doon na kung hindi ako nagkakamali, may nakatirang pinaghihinalaan noon na aswang. Matagal nang walang tao ang tahanang yon. Pero nitong nakaraan, nang magawi ako parang meron na uli. Subukan mo lang, Telmo. Malay natin. Mungkahi ni Mang Juan. Napatango na lamang si Telmo. Tinandaan ang sinabi ng matanda. Ngunit hindi mo na ginawa. Inuna ang panggagamot sa sugatan nitong braso. Masyadong malalim ang sugat. Nangihina at namumutla na ang matanda. Telmo, unahin mo na yung babae. Kaya ko na yung sarili ko. Kung hindi ka pa kikilos, malamang may gagawin na namang kasamaan ang demonyong yon. Pamimilit ni Mang Juan. Huwag na po muna kayo magsalita, Manong. Pupuntahan ko din yung babaeng yon. Tatapusin ko lang po yung paggagamot sa inyo. Kailangan tong maagapan. Malalim yung sugat eh. Tugon ni Telmo. Makalipas ang ilang sandali, natapos din ang panggagamot. Hinintay muna ng binata na umayos ang pakiramdam na matanda bago tuluyang iniwan. Pagsapit ng gabi, inihanda na ni Telmo ang sarili para sa gagawing pagtugis. Bitbit lamang niya ang itak na bigay sa kanya ni Mang Juan. Tiwala sa sarili at ang tangan. Bukod sa mga ito, wala nang ibang kargada. Pinuntahan niya ang sinasabing ilog. Bumungad kagad ang nakahilerang puno ng salisi sa tabi. Nakita din ang kubo na halos bumigay na sa sobrang kalumaan. Ilang sandali pa lamang siya naroon. Ngunit naaamoy na ang samyo ng aswang. Malakas din ang presensya nito na hindi mapakali ang tanga na medalyon. Napansin ni Telmo ang paglabas ng isang babae. Madilim man sa lugar,
Ngunit alam niyang ito yung nakita nila kanina. Sinuri nito ang buong paligid para bang napansin ang kanyang pagdating. At ngayoy hinahanap ang pagtataguan. Hindi nagtagal. Nag-anyong aswang yung babae. Pagapang-gapang na sinusuot ang buong kakahuyan. Nag-usal ng dasal si Telmo upang maiwasang makita siya nito kagad. Pinagmasdan niya ang bawat galaw ng nilalang. Nang nasa malapitan na ito, hindi muna sinunggaban. Nakiramdam muna ang binata at nang hindi na siya mahagilap, bumalik ang aswang sa kubo. Habang gumagapang biglang nag-anyong tao at palinga-linga sa buong paligid. Samantala, dahan-dahan ang kumilos si Telmo. Lumapit sa kubo ngunit bago pa makapasok, sinunggabang kagad ng aswang sa pintuan pa lang. Ganap na ang anyo nito nang magkaharap sila. Sinugod ng kalmot ngunit madaling naiwasan ng binata. Demonyo ka, pati mga hayop na walang kaide-ideya. Sinamantala mo, kinawawa nyo na nga kaming mga tao sa pamamagitan ng walang tigil na pambibiktima. Pati ba naman mga alaga at ligaw na hayop dinamay nyo? Ganyan na ba talaga kahalang yung kaluluwa nyo? Kung sa bagay, wala ka namang kaluluwa eh. Kaya malamang gagawin lang yung kung anong gustuhin. Pwes, bigyan natin ng dahilan para matigil na itong kahibangan mo. Lumapit ka at papatayin kita. Wika ni Telmo. Nakatikom ang mga kamay nito sa galit. Sumugod ang aswang. Sinalubong naman ng binata ang bawat pag-atake nito. Maliksikong kumilos. Malakas. Nahihirapan pa itong tapatan sa mga unang minuto. Ngunit nagawa ng paraan pagkatapos mag-orasyon. Tuluyang nanghina ang nilalang nang matamaan ng dasal. Hindi rin makapaniwala si Telmo sa binigay na itak ni Mang Juan. Isang taga lamang ay tuluyang humandusay ang aswang. Para makasigurado, pinugutan pa niya ito ng ulo. Sinamantala ang pagkakataong masilip ang kubo. Doble ingat din dahil marupok na ang mga kahoy. Wala nang ibang nasa loob kung hindi mga bote ng langis. May iilang lamang loob sa gilid na nangangamoy at nilalangaw. Hinila ni Telmo ang katawan ng aswang papunta sa loob at pati ang buong bahay ay sinilaban. Pinanonood niya na unti-unting narurupok ang katawan at kubo sa hindi kalayuan. Sinigurado naman na hindi maaabot ng apoy ang mga halaman sa paligid. Pagkatapos, umuwi na para malaman ang kalagayan ni Mang Juan. Sa puntong ito, maayos na ang karamdaman ng matanda, ngunit namumutla pa rin. Isinilaysay ng binata ang mga nangyari sa babaeng aswang. Tuwang-tuwa naman ang matanda nang malamang matagumpay na napuksa ito. Sigurado namang hindi na masusunda ng insidente ito. Parang nag-e-eksperimento sa mga hayop ang isang yon. Dinamay sa kalokohan ang mga aso, baboy at kung ano-ano pa. Mabuti na lang at napatay mo. At sana lang din, siya yung babaeng ikwinento ni Bigoy at siyang may kasalanan sa pagkamatay nito. Nang sa gayon, naibigay natin ang hustisyang nararapat para sa kanya. Sumalangit nawa ang kaluluwa ng batang yon. Telmo, maraming salamat. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Wika ni Mang Juan. Ginawa ko lang naman po yung nararapat, Manong. Sana nga talaga. Tama yung pagkakaintindi natin sa sitwasyon. Tignan na lang natin kung ano yung mangyayari sa susunod na araw. Kasi kung nagkamali tayo ng pinuksang aswang, hahanapin natin ulit yung tunay na may kasalanan. Tugon ni Telmo.
Tama ka dyan, iho. Pero sana siya na nga para makapagpahinga naman tayo. Masyado ng maraming nangyayari. Muling wika ng matanda. Matapos ang pag-uusap, sa kubo na rin natulog si Telmo upang mabantayan ang kalagayan ni Mang Juan. Hindi pa ito lubusang magaling. Sa paglipas naman ng mga araw, wala nang naliligaw na mga hayop. Naging payapa na rin ang paligid. Dumaan ng Semana Santa na hindi nasundan ng anumang kababalaghan ang mga naunang kaganapan. Hindi naman maiwasan ni Telmo at Mang Juan na maisip na naging matagumpay ang paghuli nila sa aswang na siyang may kasalanan sa lahat. At dahil doon, dito pa lamang naging panatag ang kanilang kalooban. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Ali. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Si Ali, nag-iisang anak ni Tina at Dante. Ngunit dahil batid ng pamilya na hindi ligtas sa lugar, halos lahat ay nagsialis na dahil sa nagaganap na pagkawala ng mga tao doon. Sa labis na pag-aalala ng mga ito, pinatira nila ang anak sa tiyahin ng ina na si Tia Mira. Nakapag-asawa ito ng taga Maynila kaya doon na rin siya nanirahan. Ngunit dahil hindi maiwan ni Nanay Tina ang lupaing minanapas sa mga magulang, minabuti niyang wag ng kalakihan ng anak ang lugar. Mas mapapanatag pa ito kung ilalayo doon ang anak. Buo na ba ang pasya mo, Tina? Sumama na lang kaya kayo. Ibenta nyo na ang lupain. Alam mo naman na ni isa sa mga kamag-anak natin wala na dito sa lugar. Wika ni Tia Mira. Magiging maayos kami dito, Tia. Si Ali ang inaalala namin. Magiging masikip ang mundo para sa kanya kung mananatili siya rito. Kaya pakiusap, kayo na ang bahala kay Ali. Huwag kayong mag-alala. Magpapadala po ko ng sustento para sa kanya. Tugon ni Nanay Tina. Tina, hindi usapin ang pera sa mga oras na ito. Aba, ikaw na lang ang natitirang pamilya ko. Hindi naman pwede na pati ikaw mawala pa. Muling wika ng tiyahin, sabay yakap sa pamangkin na wala nang nagawa, kundi respetuhin ang pasya. Ayaw din ito na maiwan ang mga alaala ng yumaong magulang. Hanggang sa lumipas ang ilang taon, naging maayos naman ang kalagayan ni Ali. Malayo man sa magulang, napunan naman ni Tia Mira ang pagmamahal bilang isang tunay na magulang. Samantalang ang ama at ina naman, yumabong ang negosyo. Sa kabila ng kaganapan sa lugar, pinili nilang maging positibo at gawa ng pagawaan ng asin ang buong lugar. Dilibot nila sa kabuuang lupain ang mga kwadradong pinatutuyuan ng asin. Sa mahigit 20 taong pagkawalay sa mga magulang, nagpasya ang dalagang umuwi. Ang masaklap dahil ito sa hindi inaasahang pagbubuntis at iniwan siya ng karelasyon. Iniisip ni Ali na ito na ang tamang panahon para makita ang mga taong pinananabikang makasama. Hindi naman na ito pinigilan pa ni Tia Mira na bumalik sa pinagmulan dahil sa sitwasyon at kahilingan na kailangan niya ang pag-unawa at kalinga ng ina. Tanghaling tapat nang dumaong ang roro na sinasakyan. Ilang sandali na lamang ang biyahe. Makikita na niya ang pamilyang matagal nang hindi nasisilayan. Manong, alam niyo po ba yung lugar na ito?
Tanong ni Ali. Sabay abot sa nagmamaneho ng isang maliit na papel na may nakasulat na address. Ito ang eksaktong lugar ayon kay Tia Mira. Naku Neng, hindi kami aabot sa lugar na yan eh. Kung gusto mo, ibababa na lang kita sa arko tapos sumakay ka ng habal-habal papasok. Delikado sa lugar kaya iniiwasan ko eh. Kung hindi mo mamasamain, sino bang pupunta mo roon? Tanong ng driver ng jeep na si Redan. Ganun ba? Uuwi po ko sa bahay ng mga magulang ko. Sa Maynila po kasi ako lumaki. Dadalaw lang sana ako sa kanila. Tugon ng dalaga. Mahaba pa ang napagkwentuhan nila habang nasa biyahe. Medyo malayo pa ang tinakbo ng sasakyan. Ngunit hindi naman nabagot ang dalaga. Dahil makwento si Redan. Napag-alaman niya na hindi naman sila nagkakalayo ng edad. Kaya nagpalitan sila ng numero para makapag-text kahit nasa malayo. O paano? Dito ka na. Nakikita mo yung sityo na yan. Mag-iingat ka. Nga pala, pag kailangan mo ng tulong, magpadala ka lang ng mensahe ha. Maraming salamat. Pwede ko na bang lakarin? Mukhang malapit na lang din naman. Pwede naman, pero mas ligtas kung sumakay ka na lang ng habal-habal. Wika ni Redan. Bumaba na lamang ito para alalayan ang dalaga. Dahil wala naman gaanong pasahero na mga oras na yun. Manong, sa may asinan po yan magpapahatid. Kung pwede po sana, ihatid nyo mismo hanggang sa pinto ng bahay nila. Wika ni Redan. Nako mukhang galing ka pa sa malayo ha. Sa asinan ba ka mo? Paalala lang delikado ang daan papunta roon. Lalo pa kung dayo ka sa lugar. O siya sige, sumakay ka na at ako nang bahala sa'yo. Kilala ko yung may-ari ng asinan. Di ba si Dante Atina? Wika ni Manong Dan. Napatingin ang dalaga sa binata at kagad nang nagpaalam. Hanggang sa lumipas ang 20 minuto, natunto na niya ang bahay ng mga magulang. Akbang magbabayad na ito sa driver. Ngunit hindi nito tinanggap at sinabing mabait naman ang mga magulang ni Ali. Kaya walang kaso kahit hindi na nito bayaran ang serbisyo. Sige na kamusta mo na lamang ako kila Tina at Dante ha? Sa kabilisan mo, kahit tirik ang araw, may mga jablong gumagala rito. O siya sige na at mag-iingat ka. Paalala ni Manong Dan. Habang papasok sa lugar, hindi niya maiwasang mamanghas sa mga asing namumuo sa bawat daang binabagtas. May ilang diba pa ang layo ng masipat niya. Ang dalawang may edad na nakatambay sa beranda ng bahay. Tumayo ang mga ito nang makita siya at mga mabigat na dala ng dalaga. Anak, Ali, Dante, ang anak natin! Pasigaw na wika ni Nanay Tina. Tumakbo ang mga ito para salubungin ang anak. Humahagulgul pa ang ina habang yakap si Ali. Ngunit bigla silang may nadinig na huni mula sa itaas. Hindi ligtas, Tina. Sige na, bilisan ninyo. Ipasok mo ang anak mo. Wala talagang pinipiling oras ang mga halimaw na yan. Wika ni Tatay Dante. Tara na anak, hindi ka man lang tumawag na darating ka. Hindi man lang tuloy kami nakapaghanda ng tatay mo. Ni hindi ka man lang namin nasundo. Wika ni Nanay Tina. Ayos lang po. Pagpasensyahan niyo na po kung hindi man lang ako nag-abiso. Biglaan lang din po kasi, Nay. Tugon ni Ali.
Nagpatuloy ang kanilang usapan sa loob ng tahanan. Sinarado lahat ng pinto at maging mga bintana. Tila nararamdaman nila ang banta sa paligid. Sa pagpapatuloy ng kwento, wala namang sama ng loob ang dalaga sa mga magulang. At sinabing sinikap naman ng mga ito na gampanan ang kung anong obligasyon para sa dalaga. Naikwento naman na lahat sa akin ni Lola Mira. Wala na po kayong dapat ipag-alala. Nauunawaan ko po. Pero gusto ko lang pong makasama kayo. Wika ni Ali. Anak, maiba nga ako. May ibang rason ang pag-uwi mo, tama ba? Bakit pumayag ang lola mo na umuwi kang mag-isa? Kahapon lang, tumawag yung lola mo pero hindi ko nasagot. Alam mo naman dito, pawala-wala yung signal. Ang sakin lang, delikado yung lugar na ito lalo pa kung matitiktikan tayo ng mga... Naudlot ang pagsasalita ni Nanay Tina nang may biglang kumatok sa pinto at halos magiba dahil sa lakas. Kinuha ng ama ang bolo na nasa gilid lamang ng kinaroroonan. Sino yan? Pag hindi ka sumagot, mamamatay ka. Wika ni Tatay Dante. Kuya, buksan mo ang pinto. Wika ng lalaki sa labas. Pinagbuksan niya ito at biglang nagulat dahil sa itsura ng kapatid. Hapong-hapon at tila hinahabol ng kung anong halimaw. Habol hininga nitong sinabi na merong malaking problema. Napaitnag si Tatay Dante dahil sa amoy ng kapatid na mukhang hindi naligo ng ilang taon. Delikado. May bisita kayo. Kuya, naaamoy kong may buntis sa bahay na ito. Pinadala ako ni Medring papunta rito. May mangyayaring pagsalakay mamaya papunta sa direksyon ninyo. Wika ng kapatid ni Tatay Danteng si Bugoy. Nag-iisang kapatid na nakapag-asawa ng aswang na si Medring. Dahil sa pagmamahal ay naging ganap din na aswang si Bugoy. Sila ang dahilan kung bakit naging ligtas ang mga magulang ng dalaga. Ano bang pinagsasasabi mo, Bugoy? Sinong buntis at saka bakit naman sasalakay? Ikaw, tatamaan ka na sakin pag napuno ako sa'yo. Wika ni Tatay Dante. Ako ho, Tay. Buntis po ako. Sabat ni Ali. Tumingin ang lahat sa kanya. Hindi pa naman masyadong kalakihan ang tiyan ng dalaga at hindi pa ito mahahalata na mga ordinaryong tao. Mahabaging langit, anak. Sino ang ama? Bakit? Paano ka nabuntis? Diyos ko, napakadelikado ng ginawa mo. Wika ni Nanay Tina. Tina, ito. Lana pang proteksyon para hindi maamoy ng mga nilalang yung dinadala mo. Mamayang gabi, ipahid mo ito sa tiyan niya. Nag-aalala ako, pero kailangan nyo ng proteksyon. Kakausapin ko din si Medring at babantayan namin kayo. Alanganin na kung uuwi pa si Ali ng Maynila ipagpabukas nyo na lang. Wika ni Bugoy. Maraming salamat. Naabala patuloy kayo. Kuya, lahat ng pwedeng maisara, lagyan mo ng mga pangontra. Huwag na kayong lalabas ha. Babalik ako mamaya. Tsaka kuya, unang apo sa angka natin ang dinadala ni Ali. Wika ni Bugoy. Bago umalis, tinignan niya sa muka ang dalaga at tila may inuusal. Itinaas ang kamay at may kung anong ginuhit malapit sa tiyan ng ginawa. Napapitlag ang dalaga dahil naramdaman niya ang paggalaw ng anak. Lalaki, naaamoy ko magandang pangitain sa isisilang mo, Ali. Kaya marami ang maghahangad na mapatayan.
Magdadala siya ng malaking banta para sa lahing sumukob sa lugar natin sa mahabang panahon. Wika ni Bugoy. Umalis na ito nang hindi lumilingon. Mag-aalas 6 na mga sandaling yun. Matapos ang huling pag-uusap, hindi na muli pang nagsalita pa ang mga magulang. Habang ang ama naman abala sa paghasa ng mga itak. Samantalang ang ina ay nagdikdik na ng mga bawang at hinahalo sa asin. Halos lahat ng pwedeng mapasukan ng mga masamang nilalang, nilagyan na nila ng pangontra. Nang matapos ang ina sa ginagawa, sinamahan nito ang anak sa kwarto na nooy balisa at nakakaramdam na ng sobrang init kahit nakabukas ang bentilador. Kinuha ng ina ang lana at pinahid sa tiyan ng anak. Minuto lamang ang lumipas. Biglang may kung anong nilalang na dumapo sa bubungan. Yari sa yero. Tumutunog ito kahit konting galaw lamang. Pumasok na din ang ama sa loob ng kwarto nang mag-ina bit-bit ang mga hinasang itak. Ramdam nila ang pagyanig ng buong bahay. Sunod-sunod na pag-angil at may mga nilalang na nakapalibot sa kanila. Niyakap ng ina si Ali, habang si Mang Dante naman ay hindi mapalagay sa kung anong nangyayari sa labas. Hanggang sa hindi na ito nakatiis at hinawi ng bahagya ang bintana. Sa pagmamasid, nakita mismo ni Tatay Dante ang mga nilalang na nakapalibot sa tahanan. May mga nilalang na malalobo ang figura, habang ang kaharap ng mga ito ay tila kawangis ng bayawa. Kahit nagpalit na ng kaanyuan, namukhaan pa rin ng ama ang kapatid na walang awang pinupugutan ng ulo ang mga nilalang na nagtatangkang pumasok. Sobrang liwanag ng labas dahil sa bilog na buwan. Dagdag pa na walang mga puno o mga damong haharang sa mga matang nagnanais magmasid. Lumipas ang ilang oras. Napanatag na ang ama ni Ali. Nakita niya na sobrang lakas ng puwersang ipinamalas ng lahi na pumanig sa kanila. Hindi na din siya nagtataka kung bakit sa ilang taon naging maayos at tahimik ang buhay nilang mag-asawa. Dante, alam kong nakikinig ka. Ligtas na ang pamilya mo. Sana bukas pagputok ng liwanag, ilikas mo na si Ali habang nabibigyan pa namin ng proteksyon ng lugar. Sa tamang panahon, magaganap ang kung anong nakatakda. Pero sa ngayon, siguraduhin na muna natin ang kaligtasan ng mag-ina. Wika ni Bugoy. Ilang sandali lang ay tumahimik na ang lugar. Mag-alas 4 na pala ng umaga. Sa sobrang dami ng mga naganap, ni hindi na nila nagawang matulog. Sinunod ng ama ang sinabi ng kapatid. Kasama ni Tina. Minabuti nitong pansamantalang samahan ang anak sa sakayan. Maaga pa lang, nakaparada na ang jeep na kanilang sasakyan. Nagulat pa nga si Nanay Tina na magkakilala na ang driver ng jeep at anak. Naabisuhan na pala ni Ali Sireda ng gabing malaki ang tensyon sa tahanan. Nang tuluyang maihatid ng ina si Ali sa sakayan ng Roro, umuwi na ito ng tahanan at sinabihan ang anak na bumalik na lamang pagkatapos makapanganak. Nang makita nila at makasama ang anak at apo. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.